exquisite jewelry collections, unique and high-quality pieces of rare stones, diamonds graded by GIA. This is Chantigem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Very demure, hindi lang very mindful, hindi lang very cutesy, kundi very consistent, very true, very honest, at very helpful din ang lahat ng tulong na ating ibinababa sa sambayan ng Pilipino. A very good afternoon po sa lahat ng ating ever-supportive madlang netizens, OFWs, overseas Filipinos, seafarers at sa lahat ng Pinoy all across the globe na nakatutok po sa atin dito sa ating very special week via our OFW Party List FB page and OFW Party List YouTube channel. Patapos na po ang buwan ng October, ang aking birthday month, pero hindi pa rin po natatapos ang pag-arangkada ng serbisyo ng inyong OFW Party List. Saan man kayo nanonood ngayon, either sa Metro Manila, Provincia, Luzon, Visayas o Mindanao, o kahit saang parte pa po ng mundo, mag-ingay na po tayo sa ating comment section and give us some love today dahil siguradong bida ang serbisyo, bida ang updates, bida ang papremyo, at bida ang pagbibigay ng agarang aksyon at praktikal na solusyon. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, OFW Party List, Representative Ate Congresswoman Marisa Dalmar Magsino sa programang Ikaw ang Una dahil Ikaw ang Bida. Ito ang OFW Ikaw ang Bida! Talagang hindi magpapaawat ang inyong OFW Party List sa paghahatid ng livelihood assistance sa National Capital Region. Bida ang hanap buhay, bida ang NCR. Silipin po natin ang good news na ito.
Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged o Displaced Workers o TUPAD program, kasama ang Department of Labor and Employment, halos 300 beneficiaries mula sa iba't ibang lungsod ng NCR ang sumailalim sa orientation ng TUPAD, kung saan sila ay magkakaroon ng oportunidad sa 10-day emergency work bilang street sweepers sa kanilang lugar. Tatanggap po sila ng sahod pagkatapos ng 10 araw na umaabot hanggang 6,000 pesos each. Samantala, nagsanib puwersa ang Department of Labor and Employment, Senator Bongo at ang inyong OFW party list upang makapaghatid ng tulong panghanap buhay para sa mga kababayan nating Cebuano. Umabot sa halos 200 beneficiaries mula sa iba't ibang barangay ng Cebu ang nakatanggap ng halos 5,000 pesos each bilang bahagi ng kanilang livelihood assistance sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged o Displaced Workers o TUPAD program. Kaya naman walang duda, para sa OFW Party List, mga kababayan nating Bisaya, kayo po ang bida. I wait, good news pa more, halos 700 beneficiaries mula Bulacan ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa inyong OFW Party List. Sa ilalim ng pamumuno ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino at pakikipagtulungan natin sa OFW Party List Bulacan Chapter Leaders, sa pamumuno ni Ms. Chris Laguardia ang inyong OFW Party List at ang Department of Social Welfare and Development, ay matagumpay pong nakapag-abot ng 3,000 pesos worth of financial assistance each sa 659 Bulakenyos. Isa po itong patunay sa walang humpay na pagsisikap ni Ate Kong Marisa sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno upang maihatid ang tapat na tulong at serbisyo sa ating mga kababayan saan man sulok ng Pilipinas. Talagang walang iniwan sa pagbibigay ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged o Displaced Workers o TUPAD program sa ating mga kababayan sa Bailen, Cavite. Hatid sa inyo ng OFW Party List. Halos 200 beneficiaries mula General Emilio Aguinaldo ang nakatanggap ng 5,200 pesos each bilang kanilang livelihood assistance. Kaya naman lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat na naging bahagi ng matagumpay na pamamahagi ng ayuda at pagbibigay ng oportunidad sa mga kababayan nating Caviteño, lalo na kina Mayor Dennis Glaen ng General Emilio Aguinaldo, Ms. Glorian Sain, SB Member Darwin Quiacos, SB Member Ricardo Binauhan, SB Member Naphtali Cernat, former Vice Mayor Luel Golfo, Attorney Edith Orenico, Executive Secretary Ariel Nitura, Administrative Ray Maumban at Bailen OFW Federation President Villamor Dinlasan. Samantala, bilang Chair Emerita and Chair Lady of the Board of Advisors, dumalo si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa 33rd year anniversary and awarding ceremony ng National Real Estate Association o NREA upang magbigay ng inspirational message. At Greba, tayo po ay buong pusong tutulong sa ating housing industry. Apat, the biggest organization of the land. Tayo po ay magsama-sama, magtulong-tulong, magkaisa bilang isang pamilyang nagmamahalan at walang bangayan. I love you all. Osdab, Sheda, Greba, Enria, I love you. Para po sa ating housing industry, kasama po ang kapakanan ng lahat ng ating mga professional at manggagawa. Umaasa po tayo na ang ating housing industry sa industriya ay tatagal, lalago at magiging successful. Para po sa OFW Party List, happy 33rd anniversary, Andrea! At mabuhay po tayong lahat! Sa
kanyang mensahe, binigyan diin ni Ate Kong Marisa ang mga hamon ng real estate industry dulot ng global economic factors, ngunit binigyan pansin din niya ang malalaking oportunidad sa paglago ng sektor dahil sa patuloy na paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas dulot ng consumption-led growth, pagtaas ng government spending at patuloy na pagpasok ng foreign investment. Marisa Magsino, Representative OFW Party List, in recognition of your outstanding service as Chair Emerita and Chair Lady of the Board of Advisors, and for all your contributions to the organization as well as your heartfelt dedication. Mabuhay and happy 33rd anniversary, Enria. Walang duda, kayo ang bida. Bida rin naman ang pag-uusapan sa OFW Party List, bida ang may malusog na kaisipan. Last October 21 ay isinagawa ng inyong OFW Party List ang kauna-unahang bida ang may malusog na kaisipan wellness activity. Ito ay ginawa sa ICCT Colleges, Cainta. Ito ay isang mental health seminar na pinangunahan mismo ni OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino. Katuwang ang Unilab Foundation, Heads Up PH at Commission on Higher Education Central Office. By the OFW Party List alongside with the collaboration of Unilab Incorporated. In this very moment, this is our time dedicated to educating, advocating, and supporting well-being of ourselves and those around us. As we celebrate the mental health awareness, it is just as important as our physical health, and it's crucial that we break down the stigma and create a safe space for open conversation. Throughout this month, we'll be sharing resources, stories, and tools to help promote mental awareness. Ang seminar na ito ay naglalayong itaas ang awareness at support sa mental health para sa 800 students, kabilang ang mga kapamilya ng ating mga mahal na OFWs. Lahat po tayo, let us always be responsible sa mga online social media natin. Dahil tayo po, Congresswoman Marisa, ang ambassador ng K-Respect campaign of Sunful Foundation, and ambassador din po tayo sa House of Representatives ng No Hate Speech. Kung nakikita niyo po itong mga Sintra boards natin, maya-maya lang po ay hahawakan natin ito, mapapakita po natin worldwide, Korea, US, Philippines, wherever, ng ICCT colleges ay advocate of K-Respect campaign and advocate for no hate speech. Iwasan po natin yung mga suicidal attempt. Marami po sa abroad yan. Pumupunta po ako sa 10 countries, yan po ang mga binibisita natin. Mga nasa shelter at kung ano-ano pa. Kaya tandaan niyo po, itong bida sa kalusugan, mental health awareness is a must. Gagawin po natin ito sa ibang eskwela, pero dahil sa mahal na mahal kong ICCT colleges, kayo ang number 1! Dahil sa epekto ng labor migration sa mga kapamilyang naiwan, lalo na ang mga anak ng ating mga OFWs, nais ni Ate Kong Marisa na pangalagaan hindi lamang ang kapakanan ng mga OFWs, kundi ang mental health ng kanilang pamilya. And for our last
Bida Highlight of the Week, kasunod ng ating mga natatanggap na concerns na sinesend sa ating online ng ating mga mahal na madlang netizens patungkol sa issue ng balikbayan boxes, nakipagpulong si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa mga opisyal ng Bureau of Customs upang talakayin ang mga suliranin ng mga OFWs kaugnay dito. Ayon kay Ate Kong Marisa, ang mga reklamo na kanyang natanggap mula sa OFWs at ng kanilang mga pamilya at ipinarating sa opisina ng DOC na dapat nang masolusyonan ay ang hindi makatuwirang delay sa paghatid ng mga kahon, nawala o ninakaw ng mga balikbayan box, sirang balikbayan boxes, at mga forwarder na humingi ng bayad sa mga OFWs para sa shipment ngunit kalaunan ay naaabandona ang mga ito. Ayon kay DOC Assistant Commissioner Vincent Philip Moralina, meron silang natukoy na 14,000 abandoned balikbayan boxes sa kabuuan at mula dito ay 11,708 boxes sa Port of Cebu, Port of Batangas, Zamboanga at Naiya ay na-release na at naipamahagi. Gayunpaman nananatili ang humigit kumulang 4,000 balikbayan boxes ang hindi pa nailalabas. Ibinahagi rin ni Bureau of Customs ang kanilang mga limitasyon at ang mga kinakailangang karagdagang batas upang maresolba ang issue ng mga nawawala at naaabandonang balikbayan boxes. Kabilang ang mga hamon sa pagkuha ng mga kahon mula sa mga deconsolidator at forwarder. Sa isyong tulad nito, asahan po natin ang commitment at dedikasyon ni Ate Kong Marisa at ng inyong OFW Party List na pangunahan ang mga Technical Working Group o TWG sa pag-aayos ng polisiya at muling pagsulong ng congressional hearing sa kanyang House Resolution 499 sa pagbabalik ng session ngayong November upang tuluyang matuldukan ang problema sa mga balikbayan boxes. Asahan niyo rin pong patuloy po tayong magiging mapagmatsyag at aktibo upang matiyak na makakarating ng maayos at buo ang mga balikbayan boxes sa mga pamilya ng ating mga mahal na OFW. Talagang every week busog tayo sa good news and good vibes. Sama-sama po tayong lahat para sa pagkamit ng advokasya at programa laan para sa sambayan ng Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako po ang inyong OFW Party List Secretary General Ces Adriano at your service dito sa OFW Tulong at Servisyo Center in Action, Bida Highlights of the Week. So hindi na natin kailangan hintayin ang mismong araw ng Pasko kung pwede na agad tayong mamigay ng aginaldo dito sa Bida sa Papremyo! Ang ating Bida question last week ay at ang tamang sagot ay at ito na po ang inaabangan nating Bida Lucky winners of 500 pesos each na talaga namang hindi nagpahuli sa pagsagot. Kung gusto nyong salubungin ang buwan ng November ng puro swerte, pues sagutin nyo na ang ating Bida Question of the Week na napakadali po ng tanong, kaya naman i-comment nyo na po agad yan sa ating live for a chance to win 500 pesos. Abangan sa susunod na linggo kung isa ka na sa Bida Lucky Winner dito lang sa Bida sa Papremyo! Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong linggo. So paano? See you again next week. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, OFW Party List Representative, Ate Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, and of course, ang aking masayang kabanding sa kwentuhan, kulitan at serbisyo, walang iba kundi ang ating OFW Party List Secretary General, the influencer, TikTok influencer Ces Adriano, ang aking anak na napakaganda na parehong nagpapaalala sa inyo na
OFW, ikaw ang bida! Bye! Bye po! Stay safe! Have a blessed weekend. God bless us. Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Chantigem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay.